Chapter 6. The One Condition Contract. May specific na uri ng katahimikan pagkatapos ng isang malakas at nakakahiyanak lang ng mga nagtumbahang basurahan. Ito yung uri ng katahimikan na magpapawish sa'yo na sana ay legal na magpalit ng pangalan, lumipat sa ibang planeta at mamuhay na lang bilang ermitanyo sa gitna ng gubat. Nakakamatay sa kahihiyan. As inte, kung pwedeng lamunin na lang ako ng lupa ngayon din, ginawa ko na. Part 1. Nakatayo ako roon, napapaligiran ng mga natumbang plastic bins na akala mo ay nag-collapse ang isang buong landfill sa tapat ng gymnasium. Ang mukha ko, mas mainit pa sa neon lights ng school fair. Laglag ang panga ni Kuya Jerome, habang si Brian, bless his heart, ay pilit na pinipigilang tumawa sa harap ng isang babaeng mukhang galing sa dumpster diving championship. Ana? Tanong ni Kuya. Ang boses ay puno ng pure disbelief at confusion. Were you spying on us? Seryoso ka ba? You're acting like a creep in a low-budget horror movie. Nagmadali akong tumayo, pinagpag ang alikabok sa cargo pants ko, na parang mababago nito ang katotohanan sa nangyari. Hindi ako nang spy. Naghahanap lang ako ng basurahan para sa pinagkainan kong fishball stick. Tapos nadulas ako. Sabi ko, habang mahigpit na hawak ang stick na parang ito ang huling ebidensya ng pagiging inosente ko sa mundo. Sobrang galing ko talaga mag-imbento ng palusot. Feeling ko papasa na akong scriptwriter ng ABS-CBN. Lumapit si Brian. Nangungulubot ang gilid ng mga mata niya habang pinipigilang bumuga ng tawa. Naghahanap ka ng basurahan sa malayo? Sa likod ng gymnasium, Ans? Medyo malayo to sa mga food stalls. Baka naman may hinahanap kang ibang trash. Asar pa niya. Dahilan para lalo akong mag-init sa hiya. Napakalinis ng campus natin. Seryoso ako sa sanitation. I care for the environment, okay? Depensa ko sa sarili ko, feeling ko lumalabas na ang kaluluwa ko sa sobrang hiya. Pinisil ni Kuya ang tulay ng ilong niya. Nakapikit ng mariin na parang nagdarasal ng pasensya mula sa langit. Umuwi ka na, Ana. Mag-tricycle ka diretso sa bahay. Huwag kang dadaan kung saan-saan. Susunod kami ni Brian agad. Hindi na kailangang sabihin sa akin ng 2 beses. Tumakbo ako palayo. Hindi man lang lumingon kung nakatingin ba si Brian o kung pinagtatawanan ba nila ako. Ang haba ng biyahe pa uwi, parang walang katapusan. Lahat ng naiisip ko ay yung sinabi ni Kuya na, sige, pero sa ilalim ng isang kondisyon. Ano yon? Gusto ba niyang gawin ni Brian lahat ng math homework ko sa susunod na 3 taon? Grounded ba ako hanggang 30? Nag-aalala ako na baka masira ang kung anong namamagitan sa amin ni Brian dahil sa pagiging clumsy ko. Nagpalakad-lakad ako sa sala sa loob ng 20 minuto hanggang sa bumukas ang pinto. Pumasok silang 2 ng magkatabi. Seryoso ang mga mukha na parang galing sila sa isang napaka-intense na boardroom meeting tungkol sa pag-collapse ng stock market. Agad na hinanap ng mata ni Brian ang sa akin. At nagbigay siya ng isang maliit, halos hindi halatang tango. Yung we're okay signal. Bumuntong hininga si Kuya sabay hagis ng susi sa mesa. Maupo kayong 2, utos niya, tunog judge sa korte. Umupo si Brian sa armchair at ako sa dulo ng sofa. Nakabaon ang mga kamay ko sa ilalim ng hita ko para hindi ito manginig. Kinausap ko si Brian. Alam kong hindi siya gago at matagal na siyang kaibigan. Pero iba na to. Hindi ko ipagpapalit ang best friend ko dahil lang sa teenage crush. At siguradong hindi ko hahayaang masaktan ang kapatid ko ng taong kilala ko na ng matagal. I have a reputation to protect, and that includes your happiness, Ana.